Ang gabi po, ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa mga bago sa sabongero. Sa sabongero case, ang bago po sa ngayon ay may bungo na nakita sa taal. May ngipin pa. Grabe. Pagkatapos dyan, yung General Macapas na hepe ng CIDG ang tinuturo na pinapaikot at pilit binapabaliktad ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero ay pinatawag sa CIDG at pinapapirma ng affidavit na ituturo si Elias Totoy ang utak sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Buti na lang, matapang na tumayo sa kanilang panindigan itong mga pamilya ng nawalan ng mga sabongero. Ang ginawa na hindi sila pumayag at hindi sila pumirma. Kaya ito ngayon, dahil dyan, nagtungo yan sa pagtatanggal sa CIDG na hepe at tinanggal siya, sabi ni Remulla, tinanggal siya ni General Nicolas Torres sa CIDG. So ito ngayon, pakinggan muna natin. Yan, pangkat ng CIDG. Pakinggan nyo. May bagong pasabog si Justice Secretary Boying Remulla sa pagkawala ng mga sabongero. Ito'y may kinalaman sa isang mataas na opisyal ng CIDG na nangingialam daw sa kaso. Ang mga pamilya ng mga biktima pinababaligtad din umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na may isang pangkat sa hanay ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na pinipilit umanong papirmahin ng mga pamilya ng missing sabongeros ng isang bagong affidavit. Ang umano'y laman nito, tila binabaliktad ang kwento at ang itinuturong mastermind mismong ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Una nang sinabi ni Remulla na upon recommendation, may isang direktor sa CIDG na narelieve sa pwesto dahil mayroon umanong ginawang aksyon na posibleng makakompromiso sa isinasagawang investigasyon. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Yung sinasabi kong service director na hihingi namin, yun, tinanggal na yung service director ng CIDG. Hindi inilahad ni SOJ kung ano ang specific details ng aksyong ito. Pero noong araw ng SONA ni PBBM, nakausap ng Billionaire News Channel ang ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kwento ni Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga biktima, bigla na lang pinapunta ang ibang pamilya ng missing sabongeros sa headquarters ng CIDG. Maaari palitan nila yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po malabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila yung witness namin. So hindi naman po tama yun eh. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal niya nga ang buhay niya para po matulungan kami. Tapos ngayon pinabaliktad pa nila, gusto pa nilang kasuhan yung witness namin. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, iisang direktor lang ng CIDG na involved sa missing sabongeros investigation ang narelieve sa pwesto ngayong linggo. Siya si Police Brigadier General Romeo Macapas, ang mismong hepe ng CIDG. Isang bagay na kinumpirma rin sa amin ni Patidongan. Yes, totoo na baliktad nga nangyari. Kaya yun ang napapala ni General Macapas. Dahil ang may utak niyan siya si General Macapas. Dahil gusto niya baliktarin na ako ang mastermind. Dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Pinapapunta sa CIDG sa opisina ni Macapas. At alam mayroong isa doon na umatin at sinabi talaga na binabaliktad ang desisyon na ako ang mastermind. May pinapapirma silang affidavit. Pero matindi rin ang panindigan ng pamilya. Hindi sila pumayag. 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atongtang. Eksklusibong nakausap ng Billionaire News Channel si Brigadier General Macapas. Ikaw mo na, sinasabi ni Totoy na kaya pala ang aksyon ni Macapas ay ganon, nakahingi daw, nakakuha ng pera kay Atongtang. So ganon din ang suspecha ko. At hindi naman isusugal yung kanyang karera. Alam naman niya ng pagpapapirma
nang ibabaliktarin mo yung mastermind na tinuturo siya atong ay ipapalitan mo na si Totoy, ay mukhang malabo. Klarong-klaro po talaga na imposible si Patidungan diyan magma-mastermind. Anong klase general? Hindi mo pinag-isipan yan, karera mo diyan nakataya. Ang karangalan mo nakataya. Isusumbong kita kay paring Brindo Makapas eh. Sa ginawa mo yan sana parang dinala mong buong pangalan na Makapas sa ginawa. Ang alam ko, mga kaibigan ko mga Makapas, mga magagaling. Si Jong Makapas, na kaibigan ko na radio reporter. Tapos si Brendo Macapas na Western Police District, isang magaling na WPD police officer ng mga noon na kilalang-kilala ko. Paano ba yan? Pakinggan pa natin si Patidungan. Kapaz, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon ni Patidongan. Aniya, matinding paninira lang umano ito at mismong si Patidongan daw ang maraming tinatago. Walang katotohanan yun, sir. Walang katotohanan at I am vehemently denying kung anong sinasabi nila against me. Una, kakaawa naman. Parang umiiyak na magsalita. Sige. Pakinggan natin. Hindi ako na-relieve dahil sa kung anong dahilan. Ako mismo ang nagkiusap na ilipat ako dahil hindi ko na magamit yung posisyon bilang CIDG director. Dahil hindi na ako mapopromote. 10 months na lang ako. Alam natin lahat tayo naghahanap ng hustisya. Pero kung ang hustisya ay piliin lang natin, mahirap din siguro. Dahil hindi pa ako nasisira sa trabaho. Hindi ako nasisilaw sa pera. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel ngayong araw, sinabi ng mga pamilya ng missing sabungeros na tila bumagal at nag-iba umano ang direksyon ng investigasyon sa ilalim ng pamumuno ni former CIDG Chief Macapaz. Paano yan? Paano mo paliwanag yan, General Macapas? Paano mo paliwanag yan? Madaling sabihin na wala kang kinalaman dyan. Sana hindi ka umalis. Sana ginawa mo ang trabaho. Ang problema, sa tingin ko ay natakot ka kay Atong Ang. Ganun lang nakikita ko dyan. At kahonin si Atong Ang, utos na nga ni BBM Walang sinuman kahit may pera Bibirahin ang bibirahin, dapat. At nagpapasalamat umano sila kina SOJ Remulla at PNP Chief General Nicolas Torre dahil sa agarang aksyon patungkol dito. Samantala, kinumpirma rin ni SOJ Remulla na may nakita na muling labi ng tao sa pagbabalik ng search and retrieval operation sa Taal Lake. Kasama sa mga umano'y butong na recover ang isang bungo ng tao. May ngipin na kasama. Hindi lang kasama yung pangay, yung lower jaw, pero yung upper teeth kasama So baka sakaling may makuha tayo dito. Buong-buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Dagdag pa ni Remulla, patuloy na rin ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa bagong witness na umano'y lulutang na rin daw sa mga susunod na araw. Aniya, hinug na ang kaso at malapit nang makumpleto ang mga affidavit na kinakailangan nila para tuluyang masampahan ng reklamo ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Kasi binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinug na yung kaso. Paninindigan ng Department of Justice, patuloy ang pagulong ng investigasyon sa mga missing sabungero. Lalo na't isa umano ito sa mga binanggit mismo ni PBBM sa kanyang State of the Nation address. Para sa agenda, Joash Malimba. So, itong si General Macapas, dapat sana ang ginawa mo po. Alam mo na tinuturo na si Atong Ang na at saka mga kasamaan mong pulis ang tinuturo. Bakit mabaliktarin mo? Dapat nag-isip ka ng malalim. Dapat kinonsulta mo sila, ano ba ito? Bakit nyo papalitan? Sino nagdesisyon na papalitan ang utak? Ng klase naman, para kang hindi pulis ngayon, may sinasabi na may bagong testigo. Tingnan man natin, ito ba yung bagong testigo na lalabas? Sabi ni Boying Remulla, malakas daw. Solid din ang testimonya nito. May bit-bit pang mga ebidensya maliban sa salita niya. Yan.
new witness to back Totoy. Ibig sabihin, para palakasin palalo ang testimonya ni Totoy. Oh. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla said Tuesday that authorities are preparing to present a new civilian witness in the case of the missing Sabongero. A move, he said, would strengthen the credibility of whistleblower Julie Dondon Patidungan, also known as Totoy. This is very important. It bolsters Totoy's credibility. Remulla told reporters in an ambush interview, it's not just testimonial evidence. There is actual proof aside from the story. Grabe. Patidungan, one of the original suspects in the case, turned state witness and claimed that more than 100 Sabongeros were abducted. Actually, 108 sinasabi niya. Murdered and dumped into Taal Lake by a group that allegedly included uniformed policemen, personnel. Remulla said that the new witness, a civilian whose name has not yet been made public, has never appeared in previous media coverage. I asked PNP Chief Nicolas Torre III to relieve as service commander, and it was granted. That's why our path to resolving this case is clearer now. Mabuti naman inalistip si Brigadier General Macapas. He clarified that the relief was not due to the officer's involvement in the disappearances but stemmed from the trust issues. So, sinabi nila na wala ng tiwala sa kanya. There was something about his actions that I don't like, Remulla said. In cases like this, trust is everything. Without it, how can people come forward and speak? The relief officer is not among the 12 police personnel previously linked to the case. The NAPOLCOM has already found probable cause to file administrative charges against the 12 policemen. Remulla said that he plans to coordinate with NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Calinisan to align investigative efforts. He also confirmed that he will meet with President Ferdinand Marcos Jr. this week to brief him further on the developments. In his State of the Nation address on Monday, Marcos assured the public that the government is doing everything, patay ka atong patay ka na to bring justice to the victims and hold our perpetrators accountable, regardless of their status or connections. Meanwhile, Remulla confirmed that the search and retrieval operations at Taal Lake have resumed after being temporarily suspended due to bad weather. Inspection, Monitoring, and Investigation Service Director Edman Pares said Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr. was charged with grave misconduct, grave neglect of duty, and conduct and becoming a police officer. The following were charged with grave misconduct and conduct and becoming a police officer: Lieutenant Colonel Ryan J. Eliab Orapa, Major Mark Philip Simburio Almidilla, Executive Master Sergeant Aaron Ezra Lahagit Cabillan, Chief Master Sergeant Arturo Opalla de la Cruz Jr., Master Sergeant Joe Natanawan Encarnacion, Master Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Master Sergeant Anderson Orozco Abari, Staff Sergeant Alfredo Oy Andes, Staff Sergeant Edmond Hernandez Munoz, Staff Sergeant Rinan Lagrosa Polencio, and Corporal Angel Joseph Ferro Martin. Patidungan tag-business tycoon Charlie Atong-ang, including Gretchen Barreto, including Lieutenant General Jonel Istomo as the alleged mastermind who ordered the killing, kidnapping, and disposal of 34 Sabongeros who went missing in 2021. An accusation Ang has denied. Patidungan also said a number of active, dismissed, and retired police officers were the ones who carried out the killings. Ang grabe nga naman ang killing ng pera, no? Pag ang pera ang magsabi, talagang matindi. So, yan na lang. Hanggang dyan na muna tayo ngayon, ha? Okay. May kasunod pa akong ibabalita sa inyo. Balik kayo. So, Andrea Guico, Violet Brown, nila po Dr. Kasi, ingat po kayo all the time. So, okay po. Mag-ingat po tayo. Salamat po.